Opisyal nang inanunsyo ng Estados Unidos at Iran ang kanilang mga kondisyon sa pagtatapos ng digmaan sa gitnang silangan na nagpapahiwatig na maaring tumagal pa ito ng ilang linggo. Nagpadala ang Estados Unidos ng 15 puntong plano sa Iran para itigil ang digmaan sa gitnang silangan na nagpapakita ng hangarin ng administrasyon ni Trump ni maresolba ang sigalot. Ang 15 kondisyon ay halos kapareho ng mga naunang inilatag ni Trump sa Iran bago ang digmaan at tumanggi noon ang Iran na sundin ito dahilan ng pagsiklab ng digmaan. Tinitiyak ng Iran na tinanggihan nilang lahat ng 15 puntos, ngunit iginiit ng White House na hindi ito totoo, nagsisinungaling ang Iran at sa katunayan ay nagpapatuloy pa rin ang mga negosasyon. Noong panahong iyon, inilatag ng Iran ang 5 kondisyon, kabilang ang pagtatapos ng digmaan at kompensasyon sa pinsala. Ngayon, hiningi rin nila ang garantiya na isasama ang Lebanese-Hezbollah sa kasunduang pangkapayapaan na ito at sa katunayan ay gawing legal ang patuloy na banta sa Israel. Mas detalyado nating tatalakayin ang mga kondisyon ng magkabilang panig sa episode na ito. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Bago magsimula, hinihiling ko ang inyong suporta sa channel sa pamamagitan ng donasyon, pag-subscribe o pagiging sponsor sa YouTube. Lahat ng link at detalye kung paano ito gawin ay nasa description ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Maaari ninyo akong suportahan sa dulo ng episode kung naging interesante at kapaki-pakinabang ito sa inyo. Mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News, ang link ay nasa video description. Doon namin agad nilalatala ang bagong balita. Nagpadala ang Estados Unidos sa tulong ng Pakistan ng 15 puntong plano sa mga opisyal ng Iran para sa pagtigil ng digmaan sa gitnang silangan. Ano ang nilalaman ng hinihingi ni Donald Trump? Sa simula, gusto kong banggitin na ang mga opisyal ng Israel ay nagsasabi na nababahala ang Jerusalem na si Donald Trump at ang kanyang grupo ay gustong mabilis na pumirma ng tinatawag na Framework Agreement sa Iran. At hindi nila ipinipilit ang mga hinihingi bilang kondisyon para mapatigil ang digmaan. Ibig sabihin, gusto lang ni Trump na itigil ang digmaan dahil lang sa sama ng loob. Ang Iran ay kailangang tuparin ang mga sumusunod na kondisyon. Medyo kakaiba pakinggan pero ganoon pa rin. Ito ang mga hinihingi ng Estados Unidos sa Iran. Sunod, isa-isa. Una, dapat tanggalin ng Iran ang kasalukuyan itong kakayahang nuklear. Pangalawa, dapat mangako ang Iran na hindi gagamit ng sandatang nuklear. Pangatlo, hindi makakaroon ng uranium enrichment sa teritoryo ng Iran. Pang-apat, dapat ipasa ng Iran ang imbak nilang nasa 450 kilo. Ang uranium na na-enrich hanggang 60% ay dapat ibigay sa International Atomic Energy Agency sa lalong madaling panahon ayon sa napagkasunduang schedule. Ibig sabihin, hindi ito agad bilang kondisyon para matapos ang digmaan, kundi siya ka pa. Panglima, ang mga nuclear na pasilidad sa Natanz, Isfahan at Fordo ay dapat na buwagin. Pang-anim, ang IAEA, ang nuclear na tagamasid ng UN, ay dapat bigyan ng buong access, transparency at supervision sa loob ng Iran. Pampito, dapat talikuran ng Iran ang estratehiya nito sa paggamit ng mga proxy sa reyon. Ibig sabihin, kailangan nilang lubusang itigil ang suporta sa Hamas, Hezbollah, mga Houthi sa Yemen at tinatawag na Axis of Resistance sa Iraq. Ikawalo, kailangan itigil ng Iran ang pagpopondo, pamumuno at pagbibigay armas sa kanilang mga puwersang proxy sa reyon. Ikasiyam, dapat manatiling bukas ang Strait ng Hormuz at patuloy na magsilbing malayang daan ng pandagat. Iminungkahi ni Trump na kunin ang Strait ng Hormuz at ilagay ito sa ilalim ng magkasanib na pamamahala ng Estados Unidos at Iran. Ikasampung kondisyon, dapat limitahan ang programa ng mga misil ng Iran, kapwa sa layo at bilang na may tiyak na mga threshold na halaga na itatakda sa susunod na yugto. Ibig sabihin, pagkatapos na ng digmaan. Ibig sabihin, tapos na ang digmaan, tapos sasabihin mo na lang, sige, ang mga misil mo ay 1,000. Ayon sa Iran, hindi sila pumapayag at magkakaroon sila ng 7,000 niyan. Anong susunod na gagawin? Magsisimula na naman ba ng digmaan? Ikalabing-isang punto, ang paggamit ng mga misil ay limitado lang sa sariling depensa ng Iran sa hinaharap. Ibig sabihin, hindi ito para sa pat-atake. Ikalabindalawa, sa ilalim ng kasunduan, matatanggal lahat ng parusa ng pandaigdigang komunidad sa Iran. Ikalabintatlo, tutulungan ng Estados Unidos ang Iran sa pagpapaunlad ng kanilang sibilyang nuclear na programa, kabilang ang paggawa ng kuryente sa planta ng nuclear sa Bushehr.
Ika-14, ang tinatawag na mekanismong snapback na nagpapahintulot na otomatikong ibalik ang mga parusa sa antas ng UN kung hindi susunod ang Iran sa mga hinihingi ay aalisin. Ito raw ay para mapakalma ang mga Iranian na kung sakali hindi otomatikong ipapataw ang mga parusa kapag natapos na ang digmaan. Iniwan ni Trump ang karapatang ibalik ang lahat ng parusa kung lalabag ang Iran sa kasunduan at heto ang ika-15 kondisyon. Pipirma ang Iran ng kasunduan sa seguridad kasama ang mga kalapit bansa nito tulad ng Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, Oman at iba pa. May hiwalay ding mungkahi kung paano makakamit ng Estados Unidos at Iran ang pagpapababa ng tensyon at pagkakaunawaan sa huli. Sa huli, nalaman na ang hepe ng hukbong katiyan ng Pakistan, si Field Marshal Saeed Asim Munir, na paboritong-paborito ni Donald Trump, ay naging pangunahing tagapamagitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Hinihikayat ng Ehipto at Turkey ang Iran na makipag-ugnayan para sa ikabubuti ng lahat. Si Field Marshal Munir mula Pakistan ay kilalang may malapit na ugnayan sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran, kaya nagagawa niyang direktang maghatid ng mensahe sa mga naglalabang panig. Uulitin ko, gusto talaga siya ni Trump at noong nakaraang taon, sinabi pa niya na si Field Marshal Munir ay huwaran ng tunay na sundalo. Ibig sabihin, malinaw na may maganda siyang koneksyon sa magkabilang panig, kaya siya ang pangunahing tagapamagitan. At itong si Munir ang nag-abot ng mensahe mula sa mga Amerikano sa speaker ng parlamento ng Iran na si Ghalibaf. Bilang tugon, inilatag ng Iran ang kanilang 5 kahilingan para tapusin ang digmaan. Binabanggit ngayon ng mga Iranian media ang mga puntong ito. Ganap na pagtigil ng agresyon at terorismo mula sa Estados Unidos at Israel. Pagbuo ng malinaw na mekanismo para matiyak na hindi na muling ipilit ang digmaan sa Iran. Garantisadong at malinaw na pagbabayad ng mga pinsala at kompensasyon na natamo dahil sa digmaan. Pagtatapos ng digmaan ng harapan at para sa lahat ng resistance groups na kasali sa labanan sa buong reyon. Malaki ang epekto ng puntong ito sa sitwasyon dahil hinihingi ng Iran ang ganap na proteksyon at mga garantiya sa seguridad. Hamas, Hezbollah, sa mga Houthi sa Yemen at sa tinatawag na Axis of Resistance sa Iraq. Ang ika-5 punto ay internasyonal na pagkilala at garantiya sa karapatan ng Iran sa soberanong pamamahala ng Strait of Hormuz. Ibig sabihin na yun ay hinihiling ng Iran sa gitna ng digmaan na ipasa sa kanila ang Strait of Hormuz at kilalanin sa pandaigdigang antas na tanging Iran lang ang may-ari ng Strait of Hormuz at may karapatang magtakda ng mga patakaran sa pagdaan ng mga barko rito. At dito, ipapaalala ko na sinabi ko na agad ito, alalahanin ninyo ang mga nauna kong episode. Nang tumanggap ng bayad ang Islamic Revolutionary Guard Corps sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz, malinaw na hindi nila basta-basta pakakawala ng ganitong pera. Ngayon, hinihingi na nilang mapasa kanila ang buong Strait of Hormuz. Pakinggan mo, malinaw naman ito. Kumikita ka ng pera mula sa wala, basta-basta na lang naniningil lang bayad para sa pagdaan ng mga barko kahit dati naman ay walang gumagawa nito sa bahaging ito ng reyon. Siyempre, pwedeng sabihin ng Oman, pakinggan nyo, nandito rin kami, malapit lang ang baybayin namin sa Kipot. Ngayon, para mas lalo na nakikisimpatya ang Oman sa Iran. Kalaunan, hindi na ito sapat para sa Iran at sa Tehran, hiwalay nilang hiniling sa Israel na itigil ang mga pag-atake sa grupong Lebanese na Hezbollah at tanggapin na mananatili itong banta magpakailanman. Pagkatapos nito, sinabi ng Iran na tinanggihan nila ang lahat ng kondisyon ni Donald Trump at ayaw na nilang makipag-usap. Ngunit sinabi ng tagapagsalita ng White House na si Caroline Leavitt na nagsisinungaling ang mga Iranian, talagang nagsisinungaling sila at nagpapatuloy pa rin ang mga negosasyon sa pagitan ng dalawang panig. Sinabi rin niyang handa si Trump na dagdagan ang mga pag-atake. Laging pinipipili ng Pangulo ang kapayapaan, wala nang kailangang mamatay o masira pa. Kung hindi tatanggapin ng Iran ang kasalukuyang realidad at ang pagkatalo nito sa militar, titiyakin ni Pangulong Trump na mas matinding dagok kaysa dati ang matatanggap nito. Hindi mahilig mag-bluff ang Pangulo at handa siyang pakawalan ng impyerno kung hindi makikipagkasundo ang Tehran. Sinabi ni Trump nagmamakawa sa kanya ang mga opisyal ng Iran para sa isang kasunduan, ngunit natatakot silang aminin ito. Ito ang kanyang pahayag.
Nagmamakawa sila sa atin na magkaroon ng kasunduan na siya namang dapat nilang gawin dahil winasak na sila sa militar na aspeto. Wala na silang tsansa para makabawi. At gayunpaman, sinasabi pa rin nila sa publiko na pinag-aaralan lang nila ang ating alok. Mali iyon. Dapat nilang seryosohin at gawin agad ito bago maging huli ang lahat dahil pag nangyari na, wala nang balikan at hindi maganda ang kalalabasan. Gusto talaga ng pamunuan ng Iran ng kasunduan sa pagtigil ng labanan pero natatakot silang aminin dahil baka patayin sila ng sarili nilang mamamayan. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Paalala, kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.